So same test lang tayo sa Gagpiga. Then tingnan natin kung gaano tayo kabilis mag 60, 80 or hopefully sana kayang mag 100 dito. Alright, let's go. In 3, 2, 1, go. Tara guys, i-review natin yung bago nating CVT setup. Nung kinabit ko kasi yung 14 grams na bola, medyo sandali lang natin na testing. So ngayon ikot-ikot muna natin para mapakaramdaman ko. So sa mga bago pala sa channel natin, ito guys yung updated natin na CVT setup. Naka 14 grams na flyball tayo ngayon. Naka JVT pulley set na S2 and naka 1000 RPM center spring tayo. Then JVT na clutch bell, yung groove na, and JVT rin na clutch assembly. So far all JVT yung setup natin. Dami ko nga lang nakukuha ang comments na yung spring daw ng JVT mabilis daw tong lumata or lumambot. Pero sa atin naman goods na goods pa rin. Pero again, ilang araw pa lang naman mula nung nakabit natin. Pero simula nung nag-start tayong i-upgrade yung panggilid natin, ang pinakamadalas ko makuha ang comment, i-try ko raw yung center spring ng TSMP, yung 1200 RPM. Sobrang solid daw nun, sabi nung mga nag-recommend sa akin And since yung pulley set natin copper na rin yung loob, magpalit na rin daw tayo ng pulley bushing. Mag-ceramic na daw tayo para mas maganda yung ikot. Kumbaga less friction. Yung stock kasi na pulley bushing, may tendency daw yun na mag-stock up. May mga nakita na rin akong ganun sa video. Nahirapan silang tanggalin. So nag-add to cart na rin tayo nun. Nung TSMP na 1200 na center spring. Yung sa ceramic bushing naman, ang dami rin choices Pero marami nag-recommend sa akin nung Pitts bike. Kaya naka-add to cart na yung mga yun. So abangan nyo lang sa next video. Pag dumating, kabit ka agad natin. Pero dito naman sa current setup natin, may mga nagsasabi kasi na medyo dragging daw ng konti yung tong clutch assembly ng ng JVT. Hindi ko masabi kung dragging, pero siguro ang observation ko, mas aggressive yung arangkada nung naka-stock pa ako na clutch. Dito kasi sa JVT, parang medyo pino yung arangkada. Mas linear yung acceleration. Hindi yung galit na galit kagad. Tingnan nyo. Diba? Dragging na ba yan pag ganyan? Kaya may mga nagsasabi rin, pwede ko raw palitan yung clutch lining. Ang nire-recommend naman sa akin doon, yung Daytona. So sa mga nakakaalam, dragging ba yan? May arangkada naman, hindi lang talaga, hindi lang kasing wild nung stock na clutch yung gamit ko. Pero ang pansin ko naman doon, nung naka-stock clutch, medyo mahiyaw. Yung RPM niya sobrang taas. Galit na galit sa ADV. Pagdating pala guys sa gas consumption, nasa 29.3 kilometers per liter tayo ngayon. So pretty much dyan naglalaro yung natin, yung konsumo sa gas after nating magpalit ng panggilid. Around 29 to 30 kilometers per liter. Para sa akin, not bad na rin yun. Kasi nasa 35 kilometers per liter tayo nung stock CVT. So may arangkada naman, di ba? Goods na ako sa ganitong setup. Parang malakas yung gitna niya. Pansin ko dito, mas mabilis mag 100. Kasi nung sa stock CVT, yun ang pinakamatagal yung parang around 80 to 100. Pambagal na ng galaw ng speedometer. Kaya siguro kung kaya pa natin mas palakasin yung yung initial na arangkada, mas okay. So sana dun makatulong yung yung bagong center spring yung padating. Obserbahan natin. Ginagawa kasi nung center spring, pag mas matigas, mas matagal yung buka ng torque drive. Pag matagal yung buka ng torque drive, mas nagtatagal ka sa lower gear. So guys, mabilis siya nag 100 dito. O siguro ang pinaka sweet spot sa akin, kung mariretain ko yung gitna nito, yung hanggang 100, yung 80 to 100, ganun kabilis. Tapos siguro mas aggressive ng konti yung yung take off from stop. Goods na ako dun. Ayoko na magdagdag ng tigas ng clutch spring. Okay na tayo sa 1K. Kasi pag mas matigas pa raw yun, mas magkakadelay pa So yung ginagawa nung matigas na clutch spring, para kang tinitirador. Parang binabata ka muna niya pa talikod. Yun yung konting delay.
Then tsaka kanya i-spring forward. Kaya ang dami rin pala nagsasabi na itong bagong setup natin medyo patagalin muna natin kasi nagbe-break in pa daw yan kumbaga yung mga bagong CVT parts natin mas lalapat pa daw kasi nga diba doon sa belt may konting pagpag doon sa bagong pulley, so mas lalapat pa raw yan pagtagal. Tapos yung clutch lining mas lalapat pa rin daw sa bell yun. Tagal ko lang hindi napasyal dito sa part ito ng Daang Hari Dati madalas tayo dito Nakakatuwa yung takbo ni ADV ngayon. Parang ngayon ko lang naramdaman yung pagka 160cc niya. So guys, yung pala sa mga may recommendation ng CVT setup, pa-comment lang. Kasi nung una sabi ko kasi gusto ko mag straight JVT muna. Pero ngayon since umorder na tayo nung TSMP na center spring, mahahaluan na ng color pink yung dilaw. Ready na tayo mag chop suey. Ikapit na natin yung best parts o yung mga best na pyesa kahit iba-ibang brand. Sabi nga nila pag center spring TSMP, kasi may nag-recommend naman na sa clutch spring daw CRP. Yun ang masarap sa mundo ng CVT tuning. Napakarami mong options. Kaya dapat talaga marunong ka rin mag DIY ng CVT para pag may bago kang pyesa, ikaw na lang yung magkabit. Magastos din yun kung tuwing nagtotono ka bayad ka ng bayad ng labor, di ba? Invest ka lang muna sa proper tools. Yung sa mga scooter na naka-stock CVT pa rin, subukan nyo na magpalit ng panggilid. Matutuwa kayo. Parang parang magbabago yung motor nyo. Parang ibang motor yung dala nyo. Pero tingnan nyo guys, mas tumipid ka agad yung fuel consumption natin. Nasa 30.6 kilometers per liter na ngayon. Kaya na 29. So feeling ko yung ganitong setup hindi naman ganun kagastos sa gas. Lalo na kung madalas ka mag long ride. Mag 30 kilometers per liter ka lang talaga pag pag pure city riding. Punta tayo sa usual spot natin kung saan natin ginagawa yung time trials. So same testing lang tayo sa Gadpiga. Then tingnan natin kung gaano tayo kabilis mag 60, 80 or hopefully sana kayang mag 100 dito. Alright, let's go. In 3, 2, 1, go! Wala, nabitin. Isa pa, ikot tayo. Ikot tayo dito. Mas layuan siguro natin yung starting point. Dito tayo mag-start. Alright, in 3, 2, 1. So i-post ko na lang din dito yung time trials natin yung stock pa sa ADV para ma-compare nyo. 3, 2, 1. Pero so far, very satisfied ako sa takbo nito. Yun nga lang, 2 bars na lang yung gas natin. Natakot akong pumuntang gas station Kasi yung huling pa full tank ko nito, wala pang gera So yung mababa pa yung presyo ng gasolina nun. Sarap din mag-ride dito Presko ng hangin, kahit medyo mainit. So doon sa mga taga South dyan, kung naghahanap kayo ng good riding spot, pwede kayo Daang Hari Loop. Pwede pa kayo lumagpas doon sa dulo pa. Pwede umabot kayo ng Vermosa, tapos doon na kayo umikot. Goods na rin yan, pang tanggal kati lang. Siguro kaya ako rin talaga sobrang na-enjoy itong CVT natin, itong CVT upgrade. Kasi 2 years din bago ako nag-upgrade. So imagine niyo guys, 2 taong stock CVT. Kumbaga sakto lang yung takbo. Pero ngayon, since naka-upgrade yung CVT natin, ngayon ko parang nare-realize na
Ang boring pala nun pag stock ADV 160. Doon pala sa ceramic bushing na binili natin, yung Pitts bike, ang nabasa ko mas mahaba doon ng konti yun sa stock. So pag yun yung ginamit natin, para na rin tayo naka magic washer. Sana ganun nga. Sukatin na lang natin pagdating bago ikabit. Yan lagi sa mga bago sa channel natin, tapos gusto nyo i-follow or sundan tong CVT journey natin, check out yung mga previous videos natin. Andun yung first time kong magbaklas ng CVT, tapos yung bawat pyesa or bawat part na kinakabit natin, isa-isa dinodocument din natin. At may test ride na rin para at least nakaramdaman natin kung talaga bang may epekto yung mga nilalagay natin dito kay ADV. Pero ang pansin ko dito sa setup natin ngayon, parang napakabilis niya mag-80, no? Para magiging normal takbuhan mo dito sa ganito 80 yung sweet spot niya. Pataas pa natin yung consumption, no? 31.4 kilometers per liter. Umikot pa lang tayo ng daang hari nun, So what more pag talagang long ride, di ba? Si Sir Red pa gumuna, hindi na nakapaghintay eh. Yan ang sad reality sa ating mga Pinoy. Si Sir nag-go na rin, Red pa. Nako, yun lang. Hindi naman mahirap sundan yung traffic light eh, no? Nag-go na silang lahat. Nag-green na ba? Yun. Ngayon pala nag-green pero nag-go na silang lahat. So yun guys ang nakakalungkot na state ng Pilipinas. Reklamo tayo ng reklamo ng korupsyon sa gobyerno, which is totoo naman, diba? Kumbaga nakakalungkot rin talaga yung corruption sa atin, sa bansa natin. Pero tumingin din tayo sa salamin. Kamusta ba yung disiplina natin, diba, bilang Pilipino? Pag nasa ibang bansa tayo like Japan, Korea, Singapore, napakamasunurin ng mga Pilipino. Pero pag nasa sariling bansa na natin, ay nako, papailing ka na lang. Pero sana sa mga kapwa ko rider dyan, kung yung mga kasabay mo sa kalsada hindi sumusunod sa batas trapiko, sana sa atin magmula yung pagbabago kung meron man. Hindi naman sa nagmamalinis ako, syempre may mga times naman kamote rin ako, pero doon naman sa napakasimpleng bagay na pagsunod ng stoplight, sumusunod naman ako dyan. Kasi nga kahit na green na, dapat huwag agad umandar kasi hindi mo masabi, baka may nagbibiting the red light sa di ba, kabilang direksyon. Dami ko na napanood na ganun. Alright, so quick plugging na rin pala ako guys. Sa mga hindi pa nakafollow sa atin, favor naman please click the subscribe button below and like and share the video. So sa mga nagbabalak mag-upgrade ng CVT, sana nakatulong tong video natin. So kita nyo naman yung takbo ng ADV ngayon. Bagay, sa arangkada gitna, very satisfied tayo. Huwag nyo lang akong talungin sa dulo kasi hindi ko alam yung top speed nito. Kung gusto mo kasing tumop speed, dapat doon talaga sa safe na lugar, yung talagang malawak, maluwag, mahaba yung daan. Kaya dito sa mga usual ruta natin, walang ganong spot. Kaya mo mag 100 pero hindi mo matatop speed. Kasi nga yung top speed, diba, yung nakasagad piga ka na nun, kasi hindi na tumataas yung speedometer mo. So kailangan talaga mahaba yung daan na yun. And guys, quick shoutout pala sa Parak para sa napaka-solid natin na riding shirt. Preskong presko, sobrang okay pang rides, pwede rin pamorma. Air cool na kasi ito And for size reference pala, large tong suit ko. I'm 5'8", 75 kilograms. Pero tamang tama lang. Ayoko kasi nung body fit, pero ayoko rin naman nung sobrang luwag. Kaya goods ako dito sa large. May mga nagtatanong din sa atin kung ano tong helmet na suot natin. So ano yan, Shoei Z8. Hindi pa to yung race helmet nila, pero ang nagustuhan ko dito, napakagaan, very lightweight, kaya hindi nakakangalay kahit sa long ride. Kung medyo mabigat kasi yung helmet mo, mararamdaman mo sa leeg mo yan Ganda ng kulay nitong BYD, no? Parang ganyan din yung pagka-gray nung nung RI helmet. Pero nga lang pala, warning lang guys kasi pag nag-upgrade na kayo ng CVT, talagang mas bibigat din yung kamay sa throttle. Panigurado, piga na kayo ng piga. Kaya makaka-affect din yan sa sa fuel consumption nyo. Pero ang maganda naman doon, kahit medyo lalakas ng konti yung gas nyo, mas lalaki rin naman yung ngiti nyo. Tamo, kanina 2 bars pa yung gas natin, ngayon 1 bar na lang. Pero parang gusto ko muna kasi hintayin mag-rollback bago ako magpagas. May balita ba kayo guys kung kailan ang next na rollback?
One bar na lang oh. Pailawin na muna natin bago tayo magpagas. Biglang ayaw na pumigay oh. So kita kayo sa next video. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.